Hi guys, good morning. Today is Saturday, March 16. So, nandito kami, mag-church kami. So, mag-church kami ngayon. At para magpa-thank you tayo sa mga blessings ni Lord. Kaya mag-church tayo lagi, di ba Han? Siyempre, always. So, thank you sa mga nanood ng aming video. Kaya lang maraming mga comment na binasa natin, no? Anong nabasa natin? Yeah. Salamat ako. Meron kaming comment doon na anong comment doon na daddy yung wala tayong gamit pala sa bahay. Kasi wala kaming gamit guys kasi wala kaming pambili ng gamit. Wala kaming pambili ng gamit. Ayun. Hindi, meron naman kaya lang may priority. O yun. At saka hindi kami rush na bumili ng gamit. 'Di ba? Meron kaming mga dapat unahin. Kung wala lang sa ayos yung bahay namin kasi wala pa kaming coffee table, side tables. Kasi gusto namin yung may space pa din kasi yung anak namin ay active sa bahay. So gusto namin na may space siyang lakaran, takbuhan. Tsaka magkulit siya, baka mauntog, mga gano'n. Kasi 6 years old pa lang. Kung makalat, ganun talaga ang bahay ng Pilipino. Makalat, hindi naman nila lahat, pero baka magalit na naman sila sa akin. Okay lang yun na makalat. Sa amin, okay lang yun. That works for us. Oo, okay lang yun. Hindi lang siguro kami banidoso masyado, no? Kasi kung yung mga gamit namin nga, gamit pa rin namin doon sa unang bahay namin. Dinala namin dyan sa second house namin. Mga timba. Kasi hindi naman kami maluho mga friend. Kung ano lang yung meron, hindi kami masyadong naghahangad ng marami. Basta na-provide namin yung basic na magagamit agad. Pero yung mga iba na pwede namang next time na lang namin bibilhin. Ayun, may mga nagtatanong din paano namin nabili yung bahay. Ano sagot mo? Hindi lang tayo naging maluho, ano? Tapos matipid siguro. Tapos hindi kami kumakain sa restaurant. Hindi kami nagbabakasyon. Hindi pa kami nakapagbakasyon sa Pilipinas. 13 years na ako dito sa Canada. Never pa kami umuwi. Tapos siya 2004 siya nandito. Hindi umuwi lang siya once or twice, ano ha? Tapos ganon. So nag-invest na lang kami sa mga Hindi kami palit ng sasakyan. Kung nakita niyo yung sasakyan na. Itong sasakyan namin, luma na to, fully paid naman siya, asawa ng Diyos. Itong truck na ang asawa ko ay 2011, na paid namin siya 2 years ago siguro, 3 years ago, no? Tapos yung Sienna namin yun, ang brand new, pero paid siya 2 years ago. Tapos, ayun nga, may 3 ang sasakyan namin, tapos yung anak namin, mayroong siyang sariling wheelchair van. Paid na rin yun. Ganun. Kung hindi kami palit ng palit, kung ito work pa sa amin, okay pa naman, di itong gagamitin namin. Okay siya sa amin, di ba? Ganun. Ayun, masyado lang kami nagpapa-thank you nga kasi we are very fortunate na magkaroon ng bahay na ganyan. Ayun. Tapos maraming kwento paano kami nakakuha ng first na bahay natin, Han. Maraming failure, maraming sinubukan namin maraming realtor na marami kaming realtor na pinagdaanan. Doon mo makikita kung sino yung gustong magpa-approve sa gustong magbigay sa iyo ng loan at yung kahit na hindi ka pa nakakaupo kakausap. Oo, kasi marami kami na-decline. Ang dami namin kaming alam mo yung disapprove kami talaga unang-una kasi wala akong work kasi may anak nga kaming special needs na bata. Tapos siya ay self-employed.
Kasi sa tracking, kasi po dito pag may business ka ay hindi stable yung income mo. Mayroong okay, mayroong hindi. So dito pagka self-employed ka guys sa Canada, hindi ka masyadong pinagkakatiwalaan ng mga lalo't sa bahay, lalo't kukuha ka ng mortgage sa bahay. So ang dami naming tinry, pero ayun, awa ng ama, hindi pa rin kami makapaniwala kung paano namin nakuha yung bahay kasi ni-refer lang kami ng may-ari, anak ng may-ari nung pinagre-rentahan namin bahay dati. So try lang kami ng try. Kung ano kasi ang pinapagawa sa amin, try lang kami ng try. Pero parang nakakasawa din na try ng try, tas alam namin wala na naman. Pero yung last na try namin, okay, send kami ng papers, documents. Tapos one time na lang pinag-shopping na niya kami ng online. O sige, mag-shopping kayo ng worth 370 na bahay. Tapos hanggang dun lang. Ay, nung time na yon, ang worth ng bahay na nakikita namin 400 plus na rin yan. 380 pataas. Tapos lumang bahay na din. Tapos ang hinahanap namin noon corner na bahay, corner lot, kasi ang purpose namin para magkaroon kami ng bahay ay makapagpatayo kami ng ramp ng anak namin. Kasi kapag nagre-renta kayo dito guys, hindi ka pwedeng mag-modify ng bahay. Mag-wheelchair na yung anak ko na 4 years old siya noon. Kailangan namin ng wheelchair lift or ramp ng anak namin. So tinatry kumuha ng bahay. Ayun, naawa siguro ang ama. Hindi kami makapaniwala na pinapipirma na kami ng mga documents. Tapos parang hindi pa rin ba totoo ba to? Tapos hanggang sa makuha namin yung susi. Nung time na yun. Perfect yung bahay. Corner lot. Oo, perfect yung bahay namin para dun sa needs ng anak namin. Kasi corner lot, para nung maitayo yung wheelchair lift ng anak ko, diretso na siya sa road. Medyo masikip na nung lumaki na siya kasi ngayon na mag 10 years old na siya. Medyo masikip na yung bahay para sa amin. Kaya nagporsige naman kami ngayon na kumuha ng mas malaking bahay para mas komportable yung anak namin sa needs naman niya. Kasi may mga problem din kami na encounter dun sa first na aming bahay na kapag maliligo siya, mahirap iikot yung kanyang wheelchair. Tapos pag minus 30 and up, yung kanyang wheelchair lift nag-stuck na kasi nasa labas nga ng bahay. Kaya pinilit namin na magkaroon naman ng 4-car garage para yung wheelchair lift niya nasa loob na ng garage. Tapos heated garage yung garage namin para hindi siya mag-stack up kahit na super harsh ng temperature sa labas. Paglabas ng anak namin sa bahay, diretso na agad siya sa wheelchair van niya, warm pa rin yung temperature ng garage. So ayun ang pinaka number 1 reason kaya pinilit namin at ginusto namin magkaroon ng malaking bahay na sasapat sa needs ng anak namin. Kaya happy kami na magkaroon kami ng bahay na ganyan. Kasi ayun nga, lagi kong may sinabi ko na rin ng mga nakaraan, either bibili kami ng bahay sa city na worth ganyan din ang bahay. Tapos kung pupunta naman kami dun sa rural area na ganyan din kalaki ang bahay, malaki yung yard, at hindi ganun kalaki yung property tax pag nasa rural area ka. May mga option kaming pinagpilian kasi nasanay rin naman kami sa city na nandun lahat yung malapit ang access sa hospital, sa pharmacy ng anak namin, basta accessible lahat. Kasi yung bahay namin dito sa city malapit lang sa Costco, malapit sa pharmacy. Paglabas mo may pizza na. Alam mo yung ganun. Pero ngayon masayang-masaya kami kasi hindi naman malaking problem sa amin yung transport kasi may mga sasakyan nga. Ayun.